Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Mainit na naman ang usapin sa politika ng pinag-uusapan ng maraming mamamayan. Maraming sektor ang humihingi ng malinaw na paliwanag mula sa mga opisyal. Patuloy ang debate tungkol sa mga desisyon na nakakaapekto sa bansa natin. Iba-iba ang pananaw ng mga tao tungkol sa kasalukuyang pamahalaan. Ngayon nga ay talagang wala na. Nasa critical na nga na kalagayan itong si Kuting ng Norte at naging 50-50 na ang kanyang buhay. Banat na maraming netizen na hindi nga sila nagsisisi at talagang dapat lamang na mangyari ito kay Kuting ng Norte dahil hindi siya ginagawa ang kanyang tungkulin ng maayos. Ngayon nga ay talagang magkakaalaman na kung sino nga ba talaga ang tapat na naglilingkod sa bansa natin or sino nga ba talaga ang tunay na malasakit sa taong bayan. Ngayon nga ay talagang wala nang kawala itong si Kuting ng Norte na ito dahil talagang hindi na mapapalitan ng pera ang kanyang kalusugan. Ngayon nga ay talaga ay magkakaroon ng mainit na debate sa bansa natin. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Back in the day, noong 1990s daw, sa lugar niya sa Pateros, wala pang gaano maraming Chinese na negosyante or community. And then, tignan mo naman ngayon sa atin, ang dami na sa Pilipinas na mga Chinese. Ako, nung bata ako, hindi ako nakakita talaga ng mga Chinese kasi sa Bisaya, wala akong masyadong, naalala na may kapitbahay or alam ko sa palengke meron, pero hindi naman ako lagi pumupunta doon. Bata pa naman ako noon. But anyway, parang sinasabi niya, ino-honor niya yung mga Chinese, Filipino-Chinese na matitino, okay? Dahil marami namang hindi matino na sa Pilipinas, di ba? Na nag-start sila from scratch, then dahil masipag sila, di ba? Simula sa restaurant, boy, kung ano man, nag-excel ka, then naging restaurant owner ka. Which is yun ang nakakabilib sa mga Chinese, ha? And congratulations no sa ating mga Filipino-Chinese community sa Pilipinas. Ipagpatuloy lang po ninyo yan, pero wag sana kayo sumali sa mga kidnapping activity ng Bangag Administration dahil kawawa naman yung mga kapwa ng Chinese na nabibiktima, di ba? Even now, di ba, yung mga biktima na Filipino Chinese na kinikidnap, na kinukuhaan ng pera, ito lang, panahon ni Bangag. Yung kasinungalingan na yun, nakidnap na bata, na inutod yung daliri. Remember that? But ganun pa man, ayoko na bumalik doon. Medyo pasada lang ng konti. So, during that bilang keynote speaker ni si Alan Cayetano, may mga nakita, may mga nag-viral na mga clips, okay? Na kung saan nagkita si Zatanas at si Senator Alan Cayetano. So marami syempre nagsispekulate. All we can do is speculate and, yung depende sa perception ng tao, how would you address, how would you, process sa iyong brain cells kung ano nga ba talaga yung nangyari. Pakita muna natin yung 45-minute clip na inanda ko sa inyo. So ito yung nakita behind the scene. No, it's not really behind the scene kasi na-capture ito ng mga ng mga bisita doon. Here we go. Ayan, nakikita niyo. Si Alan, 1, 2, 3. Okay. Diba? They are what? 3 seats apart. Hindi talaga sila magkatabi. Okay? Hindi sila talaga magkatabi, pero, tingnan natin. Yan. May video dyan na si Alan Cayetano ay lumapit kay Zatanas para makipag-hi, hello, yan. Kaya ang title natin, matutuklaw kaya ng babaeng ahas si Alan Cayetano. Abangan. Tignan natin. Chika-chika sila. Drama 101. O, ayan. Aha. Hindi natin alam kung ano boom-boom nila. O. Hindi natin alam. Ito yung huli. Ito yung budlo ng mata ni Zatanas. Aha.
Tatawa ang adik at ang mata nandidilat. Oh, ayan. Nandidilat ang mata, tingnan niyo. Nakita ninyo? 'Di ba? Anong nakita ninyo diyan, mga kababayan? What is your opinion? Yeah, I think, yeah, you're right, Mila. That is very diplomatic. Hindi naman niya pwedeng pukpukin si Lisa Tanas doon. 'Di ba? So hindi ano 'yan, mga kababayan, very diplomatic courtesy kasi sabi niya, "Oh, itong asawa ng bangag." Pero sa loob-loob ni Alan Cayetano, ito yung jutang Genemes na 'to, 'di ba? Itong hayop na 'to, ito yung nasa likod ng lahat, right? So, ang question lang natin, ano ang pinag-uusapan nila? Maybe hi, hello, maybe marami puwede siyang kumbinsihin na okay. Ako ang nakikita ko dito, mga kababayan, this is just my opinion, my perception, 'di ba? Yeah, sabi ni Lit D, very concerning. Well, 'di ba there's three seats apart, okay? Meron dun video na nag-reach out lang si Alan Cayetano. Ang sa akin lang naman, okay, normal lang 'yan. That's really normal. Pupunta ka sa event. Yung event na 'yan, inorganize siya ahead of time. Yeah, civil lang si Alan. Ahead, kumbaga, days or months or sometime years pa nga or weeks before. So definitely, alam na yan ni Alan Cayetano kung sino yung mga pupunta. Right? Hindi na lang syempre, like ako, pag pumunta ako sa event, hindi ka naman tapos na tayo, kunyari, kahapon, nag-speech, before pala na pumunta si Alan doon, di ba, nagsalita pa siya tungkol na ang Pilipinas ngayon ay dalawa ang Senado. Senado ng Republika ng Pilipinas at Senado ng Malacanang. Alright? Then after that, like few hours, nakita natin siya na nagbeso-beso kay Lisa Tanas. Yes, tama naman kayo na ito ay diplomatic courtesy, chuchung ganyan. Or pwede din natin siguro tignan na ano kaya, ito kaya ay inarrange ng Filipino-Chinese Chambers para, mag-strategize na unang-una, pwede naman nila imbitahin yung nagpapanggap, yung impostor na si Loser Gatchalian. Kasi yun talagang Chinese yun. Hindi nga natin alam kung ang birth certificate nun ay nasa Chinese pa, di ba? Nasa Chinese pa, or China pa, okay? Hindi natin alam kung ang birth certificate niya ay Chinese citizen. Okay? So now, hindi kaya strategy ito na, or pwede rin possibly na talagang ino-honor ng Federation, ng Filipino-Chinese Federation, yung contribution ni Alan Cayetano, him being a politician in the past and, sa kasalukuyang panahon. Or, ang tinitignan ko dito, ito yung worst case scenario. Hindi natin sinasabi na mangyayari nun. Speculation lang to. Worst case scenario, kung titignan natin yung negative lang. Gusto lang natin magpaka-negative. Okay, yung negative aspect pwedeng planado. Alright? Then, para matuwa si Alan na, okay, introduce ka namin as Speaker, as Senate President, okay? Then, okay, drama, di ba? Ang ganda, inulat nga natin na nagba-viral na, di ba? Na, oh, wow, talagang ino-honor siya bilang Senate President of the Philippines. Then later on, tutuklawin siya ni Satanas. Kumbaga, pinlano na ng isang organization. Nag-organize ako ng event. Okay? Sanay ako pumunta sa event. So, alam ko yan kung sinong magkakatabi, sinong tatabi, sino ang, magsasama-sama, sino yung magkakaibigan, sino yung magkakagalit. Right? So, alam mo yung mga seating arrangement na yan. So, worst case scenario, pwedeng ganun. Okay? Pwedeng ganun na, sige, kailangan maimbita natin si Senator Alan Cayetano kasi eto lang ang time. Baka parang communication channel. Tapos, ahead of time, kunyari may pag-uusap, Alan, mag-reach out ka kay Satanas or whatsoever kasi gusto niya ganito. Pwede kasi gano'n na mag-usap kayo doon, makikita kayo at may sasabihin daw siya sa'yo kasi pag sa Malacanang marami kasing ganito, maraming ganyan. So anyway, we don't know. Sabi ko nga, we can only speculate, mga palangga. So, hindi natin alam dahil ang sinabi pala ni Satanas, sige na, sige, ganito na lang. You
you're still the Senate President, but, eto ang gagawin mo, eto yung gusto ko. Magpanggap ka lang muna, lokohin mo na lang muna yung mga Duterte supporters, o lokohin mo muna yung mga taong bayan na kunyari, you are for the people, you are for the Constitution, then later on, voila! Bongga, ito na, di ba? So, pwedeng ganon. But, sabi ko that's only speculation. Pero, okay, ang question natin, papayag ba si Senator Alan Cayetano na magpatuklaw? Pag ginawa niya kasi yan, oh my God. Okay? Masisira talaga yung kanyang karir sa mata ng majority. We are the majority. Yung mga nanonood sa kanya na 100,000 views, live viewers, more than that, 100 siguro across millions of viewers, live viewers across social media, yun yung para sa katotohanan eh. Okay? But I think sa pinagdaanan niya, ito the positive side naman, sa pinagdaanan niya na panggigipit sa kanya, okay, yung ginawa sa kapatid niya, pagbababoy na rin sa kanya, I don't think na magpapatuklaw siya. Right? Ano sa tingin niyo? Magpapatuklaw ba siya? I don't think na magpapatuklaw siya. Yan ang i-claim natin na hindi siya magpapatuklaw matapos siyang babuyin. Yeah, tama yung sinabi ni Palangga, it's a courtesy. Okay? Courtesy lang kasi kailangang diplomatic courtesy lang na itong hayop na tong satanas na ito, nandito na naman tong gagang ito, di ba? At inimbita na naman tong hayop na ito. So anyway, what is your take? Okay? Sabi ni Tata, Baser na Palangga, nag-jump na daw si Joel Villanueva sa minority. Meron na ba? May mga nababasa ako, I don't know kung kung ano yan ay ano na, well, matagal na, a few days ago narinig na natin, hindi natin alam. So kung nag-jump na siya sa minority, malinaw sa sikat ng araw kung bakit siya nag-jump. Para maka-absuelto, di ba? Ma-absuelto sa, kaso sabi nga ni Senator Alan Cayetano, dalawa rin ang committee. Committee, Blue Ribbon Committee, ang isa, Committee de Absuelto. Meaning, pag umayon ka sa Committee de Absuelto, ang kaso mo, kabog na, tapos na. Right? So, hindi natin alam kasi day by day, grabe, talagang developing story. Right? But, syempre yung mga nagmamahal talaga sa bayan at nabubwisit sa pagmumukha ni Satanas, medyo nalungkot dahil nakita natin na alibadbaran tayo sa pagmumukha ni Satanas doon at saka ni Satanas na ayan nagka-chami-chami sila ni 'di ba? Yan ang acting ng Bilatra, parang akala mo lololok ng Joto. Tingnan mo itsura niya. Okay? So, yan lang ang yan tingnan mo itsura yeah, anyway, na-shoot na ano na natin yan. Nakita nyo na yan. So, yung mga kapapasok lang, balikan nyo na lang yan. Alright. So, ano yung take nyo? Ano yung opinion nyo? Magpapatuklaw ba siya? Kasi ako, alright, personally, kung ako yung Senate President, ako si Alan well, iba-iba naman tayong personality. Tandaan nyo, iba-iba tayo ng personality. Kung ako noon, after na sinabi ko, na ito, dalawa na tayo at dalawa na ang Senate sa Pilipinas, ang Senate President, isa para sa mga bangag, isa para sa katotohanan. Ako personally, hindi ako magre-reach out. Personally yon. Okay? Kasi kung naniniwala ako na itong asshole na ito, naniniwala, alam naman natin na si Satanas talaga. Pero hindi natin alam kasi iba naman siyang persona. Pero kaya nga babantayan natin, naabangan natin. I remember nung nagkaharapan kami ni Trillanes dito sa Filipino Workers Association sa Los Angeles. Nakita nyo, nag-viral yan. Okay? Nag-viral yan, yung video na yan, na hinarang nila ako, ginipit nila ako, pero hindi sila nagwagi. After that, okay, may lumabas, nag-viral, nag-picture kami ni Trillanes, naalala niyo yun. Pero yun ay labag sa kalooban ko. Okay? Ito yung sinasabi ko, pasok yung diplomatic courtesy na sinasabi ninyo. So after that encuentro, palabas na ako. Palabas na kami, ganyan-ganyan. Yung mga kasamahan ko, na mga julul actually, julul na yun, nag-stick yun kay Bangag. Oo.
Yung mga hindi naman lahat, yung iba doon talagang sila Angie nandiyan pa rin. Okay, shout out kay Palangga Angie, kay Maytet, okay? So, yung iba doon, Julul kay Bangag pa rin. Okay? So, maikwento ko lang kung bakit alam ko yung feeling na nandoon ka, naiipit ka. Ayaw ko talaga magpa-picture kay Trillanes nun. Okay? Bakit? Punyeta siya, nagpapakalat siya ng kasinungalingan about kay PRRD. Kaso lang, hinila ako ng mga kasama ko, Miss Marlica, mag-picture na tayo, ganun-ganon. With Senator Trillanes, da. Okay lang yun, mga Pilipino tayo, ganyan-ganyan. So, hinila nila ako. Ano gagawin ko? Magwawala ako na parang magpudag-pudag ako. Butang ina ninyo, ayoko magpa-picture. Sinong magmumukhang masama doon? O mukhang bitter, o mukhang tanga? Di ako, di ba? So, out of courtesy, kaya kami may picture. Yun. Pero, ang sinabi ko sa kanya doon sa ano na yon, sa eksena na yon, ang sabi ko na, bakit mo sinisira ang Pilipinas? Sabi ko pa nga sa kanya, you know what, kung ikaw one day umayon ka para sa bayan, I will support you. Yung nakapalo sa akin, alam nyo yan, paulit-ulit kong sinasabi yan, hindi yan nagbabago. So, yes, so going back dito sa usapan natin, mga kababayan, yung iba na alarma, right? Sabi ni Albert, respect lang sa First Lady ang ginagawa niya. Actually, hindi deserve. Tama ka doon, pero First Lady of First Lady yan ng mga kidnappers, smugglers. Yan po tangin ng Lisa na demonyo yan. Alam naman ni Alan Cayetano kung gaano ka-demonyo si Lisa at si Marcos Jr. So kung matuklaw siya, di pare-pareho lang sila, right? Pero I don't think, ito lang naman ay natin, pagkakalkula ng mga pangyayari, I don't think na magpapatuklaw siya. After all, na ginagawa sa kanya, na paggigipit sa kanya, because right now, anong drama ngayon ng mga kasabwat ni Bangag? Diba? Kahapon, sinabi ni Senator Marcoleta na mayroong June 11 Blue Ribbon Hearing, continuation. Right? Continuation, kasi sila talaga ang legitimate. Si Alan Cayetano ang Senate President. So, according to Senator Marcoleta, we have June 11 BRC Senate hearing. Okay? Yung kahapon, yung ginawa ng mga ulaga, consultative meeting lang or organizational chuchu meeting daw, sabi ni Erich Bendalo o Erich Sylvester. So now, nung nag-declare for sure may mga intel yan, mga yan, nalaman nila or na-post na ba, disseminate na ba yung information na magkakaroon ng hearing sa June 11? So for sure nalaman na yan ng mga bangag. Kaya nag-declare sila ng what? Ano sabi ni Matibag? Anong sabi ng ng PNP? Mayroong security threat. Maniniwala ba kayo ng security threat? Biglang nagkaroon si Tuta Soto, nagkaroon ng security threat sa Senado. Kaya ipapadlock nila o ila-lockdown nila. Okay? Pwedeng prior na pumunta ang mga resource person, ang mga senador, ipapadlock nila yung Senado. Di ba? Ipapadlock nila, haharangan nila, or antayin mo na nilang papapasukin, magkakagulo, ila-lockdown nila. So, yun ang pagkakaiba. Di ba? Padlock or lockdown. Right? So, yun ang pwedeng mangyari sa June 11. Was it June 11? Yes. So, yun ang pwedeng mangyari kasi kung titignan ninyo, sabay-sabay si Matibag, ang PNP, DILG, lahat sila, ang Bangag administration, mga kababayan, sinasabi nila na mayroong kaguluhan. Ito ay totoo ba na mayroong security threat? Nakita natin sila yung threat. Si Bangag ang nagpalusog ng mga NBI kaya nagkaroon ng bang-bang-bang. Si Bangag ang nag-utos sa NBI, PNP, kaya nagkaroon ng what? Ng paghabol kay Bato. At kaguluhan nga doon, mga kababayan. So, ang question natin ngayon, mga kababayan, okay? Sabi ko nga, itong security threat na ito, hindi, sa side natin, hindi natin nakikita na mayroong threat, okay? Na mayroong threat doon sa Senado. Kasi ang nakita natin, sila yung threat.
sila yung sila yung nanggugulo doon. 'Di ba? Sila talaga yung nanggugulo. Kitang-kita nyo naman eh. Kitang-kita nyo. Kaya nga ayaw nilang pumayag, ayaw nilang i-honor constitutionally, legally, ang presidency ni Alan Cayetano kasi nga utos siya ni Bangag. Alright? Utos siya ni Bangag, mga kababayan, na magpapanggap, okay, na kunyari may security threat, pero para pigilan ang pag-expose ng mga katotohanan, ng mga ebidensya nitong 18 na soldiers. Then, narinig nyo yung sinabi ni Baligod na meron pa na 14, another 14 na witnesses na magsisiwalat ng katotohanan. Plus, nagsalita pa si Curly Discaya na there's additional 150 allegedly na sangkot na mga politiko na nakaupo sa kasalukuyang bangag na panahon. Right? So, kung merong security threat, wala naman tayo nakikita eh. Ito ay malinaw na cover-up operation ng mga bangag. Number 1, paulit-ulit natin, abuse of power. Ginagamit nila ang kapangyarihan na hawak nila ng executive through DILG, NBI, PNP, AFP, para harangan ang investigation na malaman kung sino-sino talaga ang mga sangkot at ang mga masterminds ng pagnanakaw sa trilyon-trilyon na budget ng bayan, kadahilanan kung bakit kayo naghihirap. Okay? Gusto nilang, they talk about Robin Padilla and Alan Cayetano, papayla ng case, obstruction of justice. They are obstructing justice. Ino-obstruct nila itong hinaharangan nila para hindi matuloy ang legitimate Blue Ribbon Committee kasi nga kasabwat halos silang lahat. Okay? Ngayon, idagdag natin itong itong mga media. Okay? Dapat ang mga media dapat din sila, sabi nga natin, they're there for checks and balances. Dapat mag-ulat sila ng tama, pero malala na yung mga bayarang media. Not all, pero mga bayarang media na umaayon sa ganitong mga cover-up. So itong sinasabi nila na tawag dyan? Na threat. Okay? May security threat. Gawa-gawa lang yan, mga kababayan. Bakit hindi nila ipakita? Saan nila kinuha yung na yon? Saan nila kinuha yung report na yon? May intelligence report ba sila? O gawa-gawa na naman nila? Naisip lang nila one day, kailangan mag-coordinated tayo. Kailangan corroborated, ha? Ikaw, matibag, ha? Abogado kang tanga. Sabi nga ni Baligod, okay? Hindi corroborated. Corroborated. C-O-R-R-O. Okay? Corroborated. Okay? C-O-R-R-O-B-O. R-A-T-E. Hindi, Cora. Gago. Sabi ni attorney, di ba, nagpapaka-abogado ka, simple lang, pinag-aaralan nyo yan sa law. Ay lagi nyo naririnig yan sa inyong, yung word na yan, pero hindi mo mabigkas. Pinagtawanan ka kayo ng kapwa mong abogado.